Sa panahon ngayon, sobrang daming lumalabas na video na pinopromote ang mga business nila. At madalas, mga content creator ang nagpo-promote nito. Pero pag pinuntahan or binili mo naman, sobrang layo sa napapanood nating video. At nakaraan lang, meron akong isang post na nabasa ng isang sikat na vlogger. 500 pesos na burger to sa isang high-end na resto sa Tagaytay. Baho ng CR. Yung serving area, 1 meter away lang sa basurahan, kaya ang daming nagpipiestahang langaw pag nilalabas ang pagkain. Hindi excuse na busy kayo at peak season, kasi kayang i-maintain to ng ibang establishment. Mukhang masyado po kayong nag-focus sa aesthetics. Layo ng dinayo namin para kumain pero nawalan ako ng gana. Hindi pa nasiserve yung food, pero meron nang tumutuka. Anong nangyari? Ikaw, payag ka ba na pumunta ka sa isang lugar na napanood mo online tapos madidisappoint ka lang at mawawalan ng gana? Kaya ngayon, titignan natin lahat ng mga pinopromote sa social media kung totoo nga ba. Dito natin malalaman kung sulit nga ba o pas na lang. At sisimulan natin sa papatantan. Kapag narinig mo ang papatantan, alam mo na kung nasaan ka. Tama, nandito ako ngayon sa Bicol. Almost 12 hours ang biyahe namin from Cavite to Bicol para lang puntahan ang isang sikat na hotel dito sa Bicol. Marami na ang nagbo-vlog dito, pati na ang isang sikat na vlogger dito sa Bicol na si Boss Carepa. Lagi itong lumalabas sa video niya. At sa buong Bicol, marami ng branch ang papatantan. Kaya nandito ako para malaman kung sulit nga ba or pas na lang. Alright guys, today is the day. Oras natin ngayon 11:06. Papunta kami ngayon sa Papatantan. And ayun yung first vlog namin dito sa Bicol. Welcome sa ating series. Ready na kayo? Ready na kami, Ready, G. Ready Boss. na, G. Ready, G. So tara, let's go! Nandito kami ngayon sa lugar ng Naga. At kung hindi ako nagkakamali, merong 5 branch ang Papatantan dito. Kaya pupuntahan namin yung branch kung saan mas malapit sa amin. Let's go. Ma'am, saan po ang ano? Doon lang sir papasok, tapos malilipa, diretso lang May admin po doon. na doon po. At this moment, sinubukan ko na pasukin ang Papatantan para malaman kung magkano nga ba dito. At dahil 4 kami, susubukan ko pakiusapan na kung pwede sa isang room, 4 kami. Pero pagdating ko pa lang sa admin, sinabihan na agad ako na walang bakanting room. Napaisip nga ako mukhang marami talagang napunta dito sa hotel na ito. Pero pinaghintay din muna nila ako at least 30 minutes kung meron na bang mag-out. Pero sa kasamaang palad, walang nag-out. Kaya nag-decide na kami ng team na lumipat ng branch. Almost 30 to 40 minutes din ng biyahe, papunta sa pangalawang branch. Okay guys, nandito tayo sa pangalawang Papatantan kung saan tayo dinala. Hello po. Ma'am, pwede magtanong, magkano po yung room dito? Yung sa 12 hours is 510. 510. Kung sakaling kunwari 4 po kami, magkano po yung Bali 510, good for 2 person. Tapos kung mag-add po ng dalawa? extra person po, 150%. At sa branch na ito, saktong merong isang room na bakante at kasya kaming 4. Kaya binayaran ko na agad ito. Ang 12 hours nila dito ay 510 plus 300 sa dalawang additional na tao. Sa halagang 800 plus makakapag-stay ka na dito sa Papatantan. Pero ang tanong, sulit nga ba? Sa pagre-review natin, syempre meron tayong rules. Rule number 1, hindi natin sasabihin na nagbablog tayo para iwas special treatment. Rule number 2, be-verify natin kung accurate ang mga sinasabi sa social media tungkol sa business na ito. At rule number 3, i-rate ko to based sa actual experience ko. 100% honest, no filter. Let's go! Ito ang unang reaction namin nung makita namin ang room. At since nakapasok na kami sa room, ang unang gagawin natin ay room check! So guys, meron sila ditong circle bed. Hindi ko alam kung pang ilang tao to, pero tingnan natin kung gaano kalambot. Uy! Malambot? Okay na. Siguro dahil bago pa lang din, kaya malambot siya. And meron sila ditong 2 toothbrush, tapos sabon, isa. So ayun, meron din sila ditong TV. Meron din sila ditong Netflix and YouTube. So ayun guys, dito na tayo ngayon sa CR. Tingnan natin yung loob neto. Let's go.
Boss, check mo muna natin. May tubig? May tubig. May bidet. Pwede na, hindi malakas, hindi mahina. May tabo. At meron din balde. Sakaling maliligo ka. Nagana kaya to? Tingnan natin. Gumagana! Gumagana guys, and meron din sila ditong shower. Sa akin, okay naman. Hindi mabaho. At meron din pala bintana dito. I think hindi ka kita dito sa labas. Pero sila, kita mo sila. So ayun guys, ngayon lang namin nabasa. Meron din pala sila dito nakalagay din sa pinto. No smoking policy. At may bayad kapag nanigarilyo ka dito or kahit vape. And may mga presyo kapag nasira may mga bagay-bagay. Malupit dito guys, meron salamin dito. Ayan oh. Salamin. May salamin dito and may salamin dito. Pang, kita ka Jake. Kita din namin sa labas pero hindi kami kita. At kung tatanungin nyo ako kung may parking ba dito, meron silang malaking parking at pwede rin mag-park sa tapat. Kaya kung pupunta kayo dito na may motor o sasakyan, safe yan dito sa parking nila. At dahil gutom na kami, trinay namin bumaba para malaman kung ano ba pwedeng mabili dito. Meron sila ditong drinks and snacks. Kaya bumili na ako. Pangtawid gutom lang ba? Kasi kahit nagbablog tayo, may work tayo na kailangang tapusin. Ito ang tinatawag na work-life balance. I think it's time. 2026 na and we have goals. Susubukan ko mag-upload once a week. Kung iisipin ko kung paano, hindi ko pa alam. But I challenge myself. Gusto ko mag-explore at malaman ano pa yung mga bagay na kaya kong gawin. And isa sa goal natin this year is maka 100k subscribers. Marami kayong aabangan sa taon na ito. At babawi ako sa 2 taon na hindi ako nag-upload. So ano pa hinihintay nyo? Subscribe na! So ayun guys, lalabas kami ngayon. Hanap kami ng makakainan sa labas para makatipid tayo kasi gusto namin ng kanin and wala pa sila no? Wala pa silang menu dito no? Wala pa silang menu dito pero dahil maraming pwedeng kainan dito sa labas. Look at this. So, sa labas na tayo kumain para makapag-dinner na tayo ng masarap-sarap. Kita na, di ba? Kapag gabi na. Ano gusto mong kainin? Kahit ano boss, basta makakain. Ikaw, ano gusto mong kainin? Gusto pizza. Pang. Gusto pizza. Panghiwa na to. Guys, actually kaya tumagal ng 1 oras kasi ganito yung pinaluto ko. Tapos di nila alam. Laki. Ngayon ang tanong, paano natin ito ubusin? So ayun guys, uuwi na kami. Nabusog ba kayo? Solid. Actually guys, meron pa kami natira dito pizza. Inuwi namin. Ayan. Almusal para bukas. And ngayon, manonood na naman kami ng Netflix. Yun lang naman gagawin dito eh. Sa ilang oras na biyahe, video shoot, ang team ay nakaramdam din ng pagod. Kaya tatapusin namin tong araw na ito na nagpapahinga sa malambot na kama. Payapang lugar, walang maingay at nanonood lang ng Netflix. Kasi bukas, marami pa tayong pupuntahan dito sa lugar ng Bicol. Good morning guys. Gigising ko lang. Nagpupunta na naman tayo. Maliligo na tayo. Let's go. Okay guys, tapos na ako maligo. And mag-out na tayo. Sobrang solid ng experience dito sa Papatantan. Sobrang solid sa murang halaga. Nakatulog kami ng maayos, as in. Ano mo naman, isa akong kasama tulog pa. Tulog pa nga ni. So ayun, mag-out na kami guys.
And siguro karamihan sa inyo ay naghihintay na kung ano ang magiging honest review at rating ko dito sa Papatantan. Sa 24 hours na stay namin, isa sa mga unang napansin namin ay kung gaano kaayos at kaprofessional ang mga staff. Mula pagdating namin hanggang sa pag-checkout, consistent ang maayos nilang pag-aasikaso. Honestly, sa presyong ganito ka-affordable, hindi ko talaga ina-expect na ganito ka-okay yung room. Imagine, sa 12 hours na nasa 500 plus pesos lang, may malambot na kama, aircon, may tubig, at may TV pa. Sobrang okay lalo na kung ang hanap mo ay pahinga talaga. Kung galing ka sa Manila at nagbabakasyon ka dito sa Bicol, sobrang swak nito para sa'yo. Kaya highly recommended ang Papatantan. Lalo na sa mga travelers na gusto ng maayos na stay na hindi masakit sa bulsa. Yung mga videos na napapanood nyo online tungkol sa Papatantan, totoo at accurate sila. Malinis ang lugar, maayos ang rooms, at talagang pang-budget meal siya. Sa buong stay ko dito, masasabi ko na hindi ako nadismaya. Bumiyahe kami ng halos 12 hours, pagod na pagod, pero pagpasok pa lang sa room, parang nabawi agad yung pagod. Kaya kung pagbabasihan ng overall experience ko, 4.5 stars ka sa akin. Kung ikukumpara mo ang presyo sa quality ng room na makukuha mo, sobrang sulit na neto tol. Sa kahit anong negosyo, hindi may iwasan ng negative feedback. May mga taong may personal na karanasan na hindi naging maganda. At mahalagang pakinggan yun. Doon nagsisimula ang growth at improvement. Kaya sa mga business owners dyan, huwag matakot sa negative comments. Gamitin nyo yan bilang guide kung paano pa mas mapapaganda ang serbisyo nyo. For me, Papatantan is a solid choice. Affordable, comfortable, at sulit ang pahinga. So yun muna for today guys. Maraming salamat sa panonood. Umabot ka dito. Kaya huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe. And see you next week. And alam mo ba, saan matatagpuan ang pinakamalaking pizza sa lugar ng Bicol?